Magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa elemento ng dula. Pero bago yan, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga po pala si Kiefer Bencal A. Salgado, ang inyong guro sa talakayang ito. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa elemento ng dula. Meron pa kayong ideya kung ano ang mga elemento ng dula? Kung meron, mabuti naman at meron, at kung wala, ay huwag mag-alala dahil yan ang tatalakayin natin ngayon. Kaya tara na at ating tuklasin kung ano ang mga elemento ng dula. Ano nga ba ang dula? Ang dula ay isang uri ng panitikan na itinatanghal sa entablado kung saan ang mga tauhan ay gumagamit ng kilos at dialogo upang maipakita ang isang makabuluhang kwento o karanasan. Layunin nitong magpahayag ng damdamin, magmulat sa isyong panlipunan at magbigay aral o aliw sa mga manonood. Ang dula ay galing sa salitang Griego na drama na nangangahulugang gawin o ikilos. Isa ito sa pinakamatandang anyo ng sining na nagpapakita ng refleksyon ng buhay ng tao sa lipunan. Sino nga ba si Severino Reyes? Si Severino Reyes ay ang ama ng dulang Filipino. Siya ang kinikilala bilang ama ng dulang Tagalog dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa pagbuo at pag-unlad ng dula sa Pilipinas. Nakagawa siya ng maraming dulang Pilipino na nagpakita ng kultura, kasaysayan at identidad ng bansa. Si Severino Reyes ay nakapaglikha ng humigit kumulang 26 na dula sa kanyang buhay bilang isang manunulat at dramatista. Ito yung dalawang lalang kinikilalang dula na nasulat niya. Unang dula ay ang Walang Sugat, isang dulang may temang pag-ibig at pakikibaka sa panahon ng himagsikan. Pangalawa ay ang Malauwat na Buhay. Isa sa mga dula niya na tumatalakay sa mga isyu ng lipunan at buhay. Dumako naman tayo sa mga elemento ng dula. Una ay ang script. Ang script ay tumutukoy sa nakasulat na teksto ng isang dula. Ito ang nagsisilbing gabay para sa mga artista, direktor at iba pang miyembro ng produksyon sa kung paano isasagawa ang dula. Ano ba ang nilalaman ng isang script? Una, mga dialogo. Ang mga linyang bibigkasin ng bawat tauhan. Pangalawa, ang stage directions o ang panutos sa galaw. Ito yung mga tagubiling nagsasaad ng kilos, galaw, ekspresyon, at galaw sa entablado. Halimbawa, tumayo si Maria at lumapit sa bintana. Pangatlo, deskripsyon ng tagpuan. Ito ang paglalarawan kung saan nagaganap ang bawat eksena. Pang-apat, pagkakasunod-sunod ng eksena. Malinaw na pagkakahati ng mga yugto o eksena ng dula. Sa madaling salita, ang script ay ang puso o ang kaluluwa ng isang dula. Ito ang nagsisilbing plano kung paano ito isasadula sa entablado. Pangalawang elemento ay ang tanghalan. Ang tanghalan ay ang pook o lugar kung saan itatanghal ang isang dula. Ito ang pisikal na espasyo kung saan nagaganap ang aktwal na pagtatanghal at kung saan lumaarte ang mga aktor sa harap ng mga manonood. May 5 uri ang tanghalan. Ang unang uri ay ang proscenium stage. Ito ang tradisyonal na entablado na may kurtina at may harapan at sa harapan na nanonood ang mga madla. Kagaya lamang ng isang sinihan kung saan nasa harapan yung entablado at nakaharap ito sa mga madla. Pangalawa ay ang arena stage. Ito ang entablado na nasa gitna na napapalibutan ng manonood sa lahat ng panig. Kagaya naman ng isang boxing, di ba, na yung tanghalan ay nasa harap at gitna at pinapalibutan ito ng mga manonood. Pangatlo ay ang thrust stage. Ito ang entablado na nakasuli sa gitna ng manonood na parang letter T.
Pang-apat ay ang black box theater. Simpleng espasyo na pwedeng baguhin ng ayos na entablado at upuan ayon sa pangangailangan. Panglima ay ang open air o street theater. Ito ang ginaganap sa labas gaya ng mga plaza o kalsada. Pangatlong elemento naman ng dula ay ang direktor. Ang direktor ay ang taong namumuno at gumagabay sa buong produksyon ng isang dula. Siya ang responsable sa kabuuang pagbuo, interpretasyon, at presentasyon ng dula, mula sa script hanggang sa aktual na pagtatanghal sa entablado. Ano nga ba ang mga gampanin ng isang direktor? Una, pagpapakahulugan sa script. Ang direktor dapat ay binibigyan niyang interpretasyon ang mga mensahe, tema at emosyon ng isang dula. Pangalawa, pagpili at pagsasanay sa mga aktor. Ang direktor ay tumutulong sa aktor na maipahayag ng epektibo ang kanilang mga karakter. Pangatlo, pagsasaayos ng galaw sa entablado. Tinutukoy kung saan gagalaw, tatayo o pupunta ang bawat aktor habang umaarte. Pang-apat, koordinasyon sa ibang miyembro ng produksyon. Ang direktor dapat ay nakikipag-ugnayan sa lighting designer, costume designer, stage manager, at iba pa para maging buo ang produksyon. Panglima, pagtiyak sa kabuuang kalidad ng dula. Pinapantayan ang emosyon, ritmo at pagkakaisa ng lahat ng elemento sa pagtatanghal. Pang-apat na elemento ng dula ay ang aktor at aktres. Ang aktor ay ang taong umaarte gumaganap ng isang papel sa entablado batay sa script ng dula. Siya ang bumubuhay sa karakter sa pamamagitan ng kanyang galaw, kilos, pananalita at emosyon. Ano nga ba ang mga tungkulin ng isang aktor? Una, pagganap sa papel. Sinasaalang-alang niya ang personalidad, emosyon, at intensyon ng kanyang karakter. Pangalawa, pagbigkas ng dialogo. Maayos at makapangyarihang paghatid ng mga linya mula sa script. Pangatlo, pagganap ng kilos sa entablado. Pagsunod sa mga stage directions tulad ng paglalakad, pag-upo, pagsigaw o pagyakap. Pang-apat, pakikipag-ugnayan sa kapwa-aktor. Epektibong pakikipag-arte sa iba, mga tauhan sa dula. Panglima, pagsunod sa direksyon ng direktor. Ang bawat aktor at aktres ay dapat tumatanggap ng gabay upang mahusay ang pagganap. Ang susunod na elemento ng dula ay mga manonood. Ang mga manonood ay mga taong nanonood ng pagtatanghal. Sila ang tagatanggap ng mensahe at emosyon ng dula at mahalagang bahagi ng teatro dahil sa kanila inialay ang buong produksyon. Ano nga ba ang papel ng mga manonood? Una, tagatanggap ng mensahe. Ang mga manonood dapat ay naiintindihan at nararamdaman nila ang tema, aral, o damdamin na iparating ng dula. Pangalawa, tumutugon sa pagtatanghal. Maaari silang tumawa, pumalakpak, maging malungkot, mapaisip depende sa epekto ng dula. Pangatlo, nagbibigay ng buhay sa teatro. Siyempre, kung walang manonood, wala nang saysay ang pagtatanghal dahil ang kanilang presensya ang nagbibigay saysay sa sining ng dulaan. Ano nga ba ang mga katangian ng mabuting manonood? Una, sila ay nakikinig at nanonood ng maayos. Pangalawa, sila ay hindi istorbo sa iba. Dapat tahimik lang habang may eksena. Pangatlo, nagbibigay ng tamang reaksyon. Palakpak sa tamang oras, hindi naiistorbo ng artista. Pang-apat, bukas ang isipan sa mensahe ng dula. Naiintindihan niyo lang ba yung mga elemento ng dula? Kung naiintindihan lang, ay yun lang po sa araling ito at maraming salamat. Manage your money, get it, people.